Naramdaman mo na ba ang bigat ng mga taon na pagpindot? Isang pakiramdam ng pagkupas na kaugnayan, isang bulong ng hindi gaanong kahalagahan na gumagapang sa iyong puso. Natatakot ka bang tumanda? Nakikita ang iyong lakas na mabawasan, ang iyong layunin ay tila nawala sa mga anino ng oras. Ang Biblia, isang bika ng pag-asa at katotohanan, ay nagsasalita ng ibang wika, isang wika ng walang hanggang pananampalataya, ng masiglang layunin, maging sa takip silim ng buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa nakaligtas na katandaan, ito ay tungkol sa pag-unlad sa loob nito, sa paghahanap ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos at isang nabagong pakiramdam ng misyon. Pupunta kami upang alisan ng 7 malalim na katotohanan mula sa Biblia na magbabago ng iyong pananaw sa pagtanda, na inilalantad ang hindi kapani-paniwalang mga pagpapala at mga pagkakataon na naghihintay sa mga mananatiling tapat kay Hesukristo. Handa ka na bang matuklasan ang mga lihim sa isang matupad at may layunin na katandaan, isang buhay na nabuhay sa masaganang biyaya ng Diyos? Mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang isang solong salita ng mensahe na nagbabago sa buhay na ito. Magsimula na tayo. Una, tugunan natin ang madalas na napansin na kagandahan ng pag-iipon mismo. Ang Biblia, sa Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 31, ay nagsasalita ng mga kulay abo na buhok bilang isang korona ng kaluwalhatian, isang simbolo na hindi pagtanggi ngunit ng isang buhay ay nabuhay ng may integridad at pananampalataya sa Diyos. Isipin ang karunungan na nakalagay sa mga linyang iyon, ang mga kwento ay bulong ng bawat pilak na strand, mga talento ng hindi matitinag na pananampalataya, ng mga nasasagot na panalangin, ng mga tagumpay ay nanalo at ang mga labanan ay nakipaglaban sa pangalan ni Hesukristo. Ang mga ito ay hindi mga wrinkles ng kawalan ng pag-asa, aking kaibigan, ngunit ang maluwalhating mapa ng isang paglalakbay na ginagabayan ng walang tigil na kamay ng Diyos. Ang mga ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos, isang palaging kasama sa buong buhay. Alalahanin ang hindi mabilang na mga oras na tinawag mo kay Hesukristo para sa lakas, para sa gabay, para sa kapayapaan. Ang bawat kulay abo na buhok ay isang marker ng mga sandaling yun, isang nasasalat na paalala ng katapatan ng Diyos. Ngunit ano ang tungkol sa takot na ang lumalagong matanda ay nangangahulugang pagkawala ng iyong layunin, pagiging isang pasanin, nawawala sa hindi pagkakasundo? Ang pangalawang katotohanan ay natuklasan natin ang pagkawasak ng maling kuro-kuro. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan at pag-ibig, ay hindi kailanman pinababayaan ang kanyang mga anak. Hindi lang niya tayo nilikha, mayroon siyang plano para sa bawat isa sa atin, isang natatanging layunin na magbubukas sa buong buhay natin, anuman ang edad. Sinabi ng Awit Kapitulo 92 versikulo 14-15, kahit na sa katandaan ay gagawa pa rin sila ng bunga, mananatili silang mahalaga at berde. Magpapahayag sila, ang Panginoon ay makatarungan, siya ang aking bato, at walang kawalang katarungan sa Kanya. Hindi ito isang pangako ng walang kahirap-hirap, ito ay isang pangako ng walang katapusang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, isang pangako na ang ating layunin ay hindi nakakulong sa ating kabataan. Ang Diyos ay hindi natapos sa iyo, aking kaibigan. Mayroon pa rin siyang kamanghamanghang mga bagay na inimbak para sa iyo, mga pagkakataon na maglingkod, magmahal, gumawa ng isang pangmatagalang epekto sa mundo. Mag-isip tungkol kay Moises, na nangunguna sa mga Israelita sa pagkaalipin sa isang hinog na katandaan. Isipin si Abraham, na nag-aabang si Isaac sa kanyang katandaan. Ang tiyempo ng Diyos ay perpekto, at ang kanyang mga plano para sa iyo ay higit pa sa maaari mong isipin. Susunod, tingnan natin ang hindi kapani-pani walang karunungan na may edad. Patuloy na itinatampok ng Biblia ang halaga ng mga matatandang henerasyon, ang kanilang karunungan ay madalas na lumampas sa kaalaman na matatagpuan sa mga libro. Ang Job Kapitulo 12 versikulo 12 ay nagpapaalala sa amin na, ang karunungan ay may edad, at pag-unawa sa haba ng mga araw. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa bagong kaalaman o pagkapit ng matigas ang ulo sa mga lipas na paraan, ito ay tungkol sa pagkilala sa malalim na pananaw na nakuha mula sa mga taon ng karanasan, mula sa pag-navigate sa pagiging komplikado ng buhay, mula sa pag-aaral mula sa parehong mga tagumpay at pagkabigo ang karunungan na ito, na hinuhubog ng pananampalataya sa Diyos at ang patnubay ng banal na espiritu, ay isang mahalagang regalo, isang kayamanan na minamahal at ibabahagi sa iba.
Ito ay isang pananaw na pinarangalan ng mga taon ng paglalakad kasama si Hesukristo, isang malalim na pag-unawa sa pagkatao ng Diyos at ang kanyang mga paraan. Isipin ang hindi mabilang na mga oras na humingi ka ng payo mula sa isang nakatatanda, ang kanilang mga salita na nag-aalok ng kaginhawaan, gabay, at isang sariwang pananaw. Iyon ang kapangyarihan ng may edad na karunungan. Sa wakas, tugunan natin ang madalas na napapansin na pagpapala ng pamana. Anong marka ang iiwan mo sa mundo? Anong mga kwento ang sasabihin tungkol sa iyong buhay matagal na ka nang mawala? Ang kagandahan ng pag-iipon ay hindi lamang sa pamumuhay nito, ngunit sa pamana na nilikha nito. Ang iyong buhay, na hinuhubog ng pananampalataya kay Hesukristo, ay isang testamento sa biyaya ng Diyos, isang kwento ng kanyang walang tigil na pag-ibig at katapatan. Ang iyong mga karanasan, ang iyong mga tagumpay, ang iyong mga pakikibaka, ang iyong walang tigil na debosyon nito ang mga thread na naghahabi ng mayaman na tapestry ng iyong pamana. Isipin ang epekto na nagawa mo na, ang mga buhay na iyong naantig, ang mga puso na iyong inspirasyon, ang mga pagkakaiba na nagawa mo, malaki o maliit. Marahil ay nagturo ka ng isang kabataan, nag-aalok ng gabay at suporta sa isang kritikal na oras sa kanilang buhay. Marahil ay nagpakita ka ng pagkahabag sa isang taong nangangailangan, nag-aalok ng isang tulong na kamay o isang pakikinig. O marahil ay nabuhay ka lamang ng isang buhay na integridad at pananampalataya, na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa mga nasa paligid mo. Ang mga gawa na ito, na tila hindi gaanong mahalaga sa paghihiwalay, sama-sama na bumubuo ng isang malakas na testamento sa layunin ng iyong buhay. Ang iyong pamana ay hindi lamang tinukoy ng mga grand na nakamit, ito ay pinagtagpi mula sa pang-araw-araw na sandali ng pag-ibig, kabaitan, at pananampalataya. Natagpuan ito sa tahimik na mga gawa ng serbisyo, ang walang tigil na suporta na iyong inaalok sa iyong pamilya at mga kaibigan, ang karunungan na iyong ibinahagi, ang mga panalangin na iyong inaalok. Ito ay sa mga halagang na-instill mo sa iyong mga anak at apo, ang mga prinsipyo na iyong nabuhay, ang halimbawa na iyong itinakda. Ito ang mga matatag na elemento na humuhubog sa iyong pamana, isang buhay na tipan sa pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya kay Hesukristo. Isaalang-alang ang mga kwento na sasabihin ng iyong pamilya tungkol sa iyo. Anong mga alaala ang kanilang mamahalin? Naaalala ba nila ang iyong walang tigil na pananampalataya, ang iyong banayad na espiritu, ang iyong walang tigil na pag-ibig? Naaalala ba nila ang iyong karunungan, ang iyong gabay, ang iyong walang tigil na suporta? Ito ang mga tanong na pagninilay-nilay habang isinasaalang-alang mo ang iyong pamana. Ngayon, pag-usapan natin ang aktibong paghubog ng iyong pamana. Hindi ito isang bagay na simpleng nangyayari, ito ay isang bagay na sinasadya na linangin. Ito ay tungkol sa sinasadyang pagpili upang mabuhay ng isang buhay na sumasalamin sa iyong pananampalataya at mga halaga, na gumagawa ng isang sadyang pagsisikap na mag-iwan ng positibong epekto sa mundo. Maaari itong kasangkot sa pagtuturo sa iba, pagboluntaryo ng iyong oras at talento, pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa iba, o simpleng pamumuhay ng isang buhay na pinarangalan ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang malay-tao na pagpipilian upang mabuhay araw-araw sa buong, yakapin ang mga oportunidad na inilalagay ng Diyos sa harap mo, at ginagamit ang iyong mga regalo at talento upang maglingkod sa iba. Ang iyong pamana ay hindi lamang isang koleksyon ng mga nakaraang kaganapan, ito ay isang buhay, paghinga ng testamento sa patuloy na gawain ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay isang kwento na patuloy na magbubukas, kahit na may edad ka. Ang mga kabanata ay maaaring mas kaunti, ngunit ang bawat isa ay maaaring mapunan ng layunin, epekto, at isang malalim na pagmuni-muni ng walang katapusang pag-ibig ng Diyos. Kaya, paano natin aktibong linangin ang pamana na ito, ang buhay na testamento na ito sa biyaya ng Diyos? Nagsisimula ito sa introspection, maglaan ng ilang oras para sa tahimik na pagmuni-muni. Isaalang-alang ang mga halagang pinakamahalaga sa iyo, katapatan, pakikiramay, kabutihang loob, tiyaga, pananampalataya. Ito ang mga pundasyon kung saan itatayo ang iyong pamana. Isulat ang mga ito, i-visualize ang mga ito. Hayaan silang maging gabay ng mga prinsipyo ng iyong pang-araw-araw na buhay. Susunod, kilalanin ang iyong mga lakas at talento. Ano ang natural mong mahusay? Ano ang nasisiyahan kang gawin?
Bigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng mga natatanging kakayahan, at ito ang mga tool na magagamit natin upang iwanan ang ating marka sa mundo. Marahil ikaw ay isang likas na matalino na mananalaysay, maibabahagi ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salaysay. Siguro ikaw ay isang mahabagin na nakikinig, nag-aalok ng pag-aliw at pag-unawa sa mga nangangailangan. O marahil mayroon kang isang knack para sa samahan at pagpaplano, na nagpapahintulot sa iyo na epektibong mamuno at magbigay ng inspirasyon sa iba. Ano man ang iyong mga regalo, kilalanin ang mga ito at aktibong humingi ng mga pagkakataon upang magamit ang mga ito sa serbisyo sa iba. Isipin ang epekto na nais mong magkaroon. Anong uri ng pamana ang inaasahan mong may iwan? Pinangarap mo bang magbigay inspirasyon sa isang henerasyon ng mga kabataan? Naisip mo ba ang iyong sarili bilang isang haligi ng suporta sa loob ng iyong pamayanan? Nais mo bang mag-iwan ng isang pangmatagalang kontribusyon sa isang kadahilanan na gusto mo? Ang pag-visualize ng iyong nais na pamana ay maaaring magbigay ng isang malakas na kahulugan ng layunin at direksyon, ang gasolina sa iyong mga pagsisikap na gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Isaalang-alang ang mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin. Maaari itong kasangkot sa pagsali sa isang pangkat ng simbahan, pagboluntaryo sa isang lokal na kawanggawa, pagtuturo sa isang kabataan, o simpleng pag-abot sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na nangangailangan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na gawa ng kabaitan. Ang isang simpleng tawag sa telepono, isang maalalahanin na card, isang tumutulong na kamay ang mga tila hindi gaanong kahalagahan ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng iba at malaki ang kontribusyon sa tapisserya ng iyong pamana. Tandaan na ang iyong pamana ay hindi nakakulong sa mga magagandang kilos. Ito ay itinayo sa akumulasyon ng hindi mabilang na maliit na sandali ng pananampalataya, pag-ibig, at serbisyo. Ito ay sa tahimik na sandali ng panalangin, ang walang tigil na suporta na inaalok mo sa iyong mga mahal sa buhay, ang pare-pareho na pagsisikap na gagawin mo upang mabuhay ng isang buhay na nagbibigay parangal sa Diyos. Ang mga pang-araw-araw na kilos na ito, na pinagtagpi, ay bumubuo ng isang malakas at matatag na testamento sa iyong pananampalataya at ang iyong pangako sa paggawa ng pagkakaiba. Ang bawat kilos ng kabaitan, bawat sandali ng paglilingkod, ang bawat panalangin na inaalok, ay nag-aambag sa mayaman na tapisserya ng pamana ng iyong buhay. Yakapin ang mga sandaling ito, mahalin ang mga ito, at hayaan silang hubugin ang walang hanggang pagsasalaysay ng paglalakbay ng iyong buhay. Hayaan ang iyong buhay na maging isang nagniningning na halimbawa ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, isang beacon ng pag-asa at inspirasyon sa mga darating na henerasyon. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng pagbuo ng pamana na ito. Napag-usapan namin ang pagkilala sa iyong mga lakas, ngunit paano mo talaga ito ginagamit? Sabihin nating ikaw ay isang likas na matalino na mananalaysay. Huwag lamang itago ang mga kwentong iyon sa iyong sarili. Ibahagi ang mga ito, isulat ang mga ito, marahil ay naipublish din ang mga ito. Mag-ayos ng isang pagkukwento sa gabi sa iyong simbahan o sentro ng pamayanan. Gamitin ang iyong talento upang kumonekta sa iba, upang magbigay ng inspirasyon at pag-angat. Kung ikaw ay isang mahabagin na nakikinig, aktibong humingi ng mga pagkakataon upang mag-alok ng suporta. Ang voluntaryo sa isang hotline ng crisis, maging isang mentor, o simpleng naroroon para sa mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng tainga ng pakikinig. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng empatiya at pag-unawa. Kumusta naman ang knack na yun para sa samahan at pagpaplano? Marahil maaari kang mamuno ng isang pagsisikap sa pangangalap ng pondo para sa isang lokal na kawanggawa, ayusin ang isang proyekto sa serbisyo sa komunidad, o pamahalaan ang isang pangkat ng simbahan. Ang iyong mga kasanayan sa organisasyon ay maaaring maging isang malakas na tool para sa paggawa ng isang tunay na pagkakaiba sa mundo. Tandaan, ang iyong mga talento ay hindi lamang para sa personal na pakinabang, ang mga ito ay mga regalo na ibabahagi, mga tool na gagamitin sa serbisyo sa iba. Isaalang-alang kung paano mo mapalakas ang iyong epekto. Maaari bang pagsamahin ang iyong mga kasanayan sa pagkukwento sa iyong mga kakayahan sa organisasyon upang lumikha ng isang malakas na programa ng outreach? Maaari bang mapahusay ang iyong mahabagin na pakikinig sa pamamagitan ng iyong mga kasanayan sa pagpaplano upang lumikha ng isang mas epektibong sistema ng suporta para sa mga nangangailangan?
Mag-isip ng malikhaing tungkol sa kung paano ang iyong natatanging kombinasyon ng mga lakas ay maaaring lumikha ng isang synergistic na epekto na maximize ang iyong positibong impluensya. Ang paglalakbay na ito ng legacy building ay hindi isang lahi, ito ay isang marathon. Magkakaroon ng mga oras ng pag-aalinlangan, mga oras ng pagkabigo, at mga oras na pinag-uusapan mo ang iyong pag-unlad. Ito ay mga normal na bahagi ng proseso. Huwag mawala ng pag-asa. Alalahanin ang mga pundasyon, pananampalataya, tiyaga, at pag-ibig. Sumandal sa iyong pananampalataya para sa lakas, tiyaga sa pamamagitan ng mga hamon, at hayaang gabayan ang iyong mga aksyon. Humingi ng gabay at suporta mula sa iyong pamayanan, iyong mga pinuno ng pananampalataya, at iyong mga mahal sa buhay. Palibutan ang iyong sarili sa mga taong naghihikayat at nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, na nag-angat sa iyo kapag ikaw ay bumaba at ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay sa iyo. Isaalang-alang ang pagpapanatili ng isang journal upang idokumento ang iyong paglalakbay. Isulat ang iyong mga layunin, iyong pag-unlad, iyong mga hamon, at iyong mga pagmumuni-muni. Hindi lamang ito makakatulong sa iyo na manatiling nakatuon ngunit magbibigay din ng isang mahalagang talaan ng iyong paglaki at pag-unlad. Ang pagbabalik tanaw sa iyong paglalakbay ay magbubunyag ng kamanghamanghang epekto na iyong ginawa, kahit na hindi ito mukhang makabuluhan sa oras. At tandaan na ipagdiwang ang iyong mga milyahe, gaano man kaliit. Kilalanin ang iyong mga nagawa at magpasalamat sa mga pagkakataong ibinigay sa iyo. Ang positibong pampalakas na ito ay maggasolina sa iyong pagganyak at magbigay ng inspirasyon sa iyo upang ipagpatuloy ang iyong trabaho. Tandaan, ang pamana na itinatayo mo ay hindi lamang tungkol sa mga magagandang nakamit, ngunit tungkol sa pare-pareho, pang-araw-araw na pagsisikap na gagawin mo upang mabuhay ang isang layunin at kahulugan. Ito ay tungkol sa maliit na gawa ng kabaitan, ang tahimik na sandali ng panalangin, ang walang tigil na suporta na inaalok mo sa mga nasa paligid mo. Ito ang mga thread na naghahabi ng mayaman na tapestry ng pamana ng iyong buhay. At ano ang tungkol sa iyong pagkamalikhain? Marahil ikaw ay isang likas na matalino na manunulat, isang bihasang music hero, isang may talento na pintor, o isang madamdaming litratista. Huwag hayaan ang mga talento na ito ay namamalagi. Isaalang-alang kung paano mo magagamit ang iyong pagkamalikhain upang maipahayag ang iyong pananampalataya, upang magbigay ng inspirasyon sa iba, o mag-iwan ng isang pangmatagalang marka sa mundo. Mag-isip tungkol sa pagboluntaryo ng iyong mga kasanayan sa artistikong sa isang lokal na paaralan, pagdidisenyo ng mga poster para sa isang kaganapan sa komunidad, o paglikha ng isang pagtatanghal ng multimedia para sa iyong pangkat ng simbahan. Ang iyong mga malikhaing talento ay maaaring maging isang malakas na tool para sa komunikasyon, para sa pagbuo ng mga tulay, at para sa pagkonekta sa iba sa isang mas malalim na antas. Isipin ang pagbubuo ng isang piraso ng musika na sumasalamin sa iyong espiritual na paglalakbay, o pagsulat ng isang tula na nakakakuha ng kakanyahan ng iyong pananampalataya. Ang mga artistikong ekspresyon na ito ay maaaring maging malakas na pamana sa kanilang sarili, na umaabot sa malayo sa iyong buhay. Isaalang-alang din ang kapangyarihan ng mentorship. Mag-isip tungkol sa mga taong positibong nakaka-impluwensya sa iyong buhay. Na isaalang-alang mo na ba ang pagbabayad na iyon? Marahil maaari kang magturo ng isang kabataan, gagabay sa kanila sa pamamagitan ng mga hamon, pagbabahagi ng iyong karunungan at karanasan, at pagtulong sa kanila na matuklasan ang kanilang sariling potensyal. Ang mentorship ay isang malakas na paraan upang mag-iwan ng isang pangmatagalang pamana, na humuhubog sa buhay ng iba at nag-aambag sa paglaki ng iyong komunidad. Ang iyong kadalubhasaan, iyong mga kasanayan, iyong karunungan, ang mga ito ay napakahalaga na mga regalo na maaari mong ibahagi sa iba. Maaari itong maging isang formal na programa ng mentorship, o nag-aalok lamang ng gabay at suporta sa isang nakababatang kasamahan, isang miyembro ng pamilya, o isang kaibigan. Ang epekto na ginawa mo ay maaaring maging malalim at malalayong. Alalahanin ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral. Huwag tumigil sa paglaki. Huwag tumigil sa paghahanap ng kaalaman, huwag tumigil sa pagpapalawak ng iyong mga abot-tanaw. Ang pangakong ito sa pag-aaral ng panghabang buhay ay hindi lamang mapayaman ang iyong sariling buhay ngunit gagawing mas epektibo ka sa iyong pamayanan at isang mas nakasisiglang modelo ng papel para sa iba. Kumuha ng mga kurso, dumalo sa mga workshop, basahin ng malawak,
Makisali sa mga makabuluhang pag-uusap, ibabad ang iyong sarili sa hangarin ng kaalaman. Ang patuloy na paglago ng intelektual na ito ay maggasolina ng iyong mga malikhaing pagsusumikap, mapahusay ang iyong mga kakayahan sa paglutas ng problema, at palalimin ang iyong pag-unawa sa mundo sa paligid mo. Ang mga pananaw na nakukuha mo sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral na ito ay magpapalam sa iyong mga aksyon, hubugin ang iyong mga pananaw, at sa huli ay nag-aambag sa pamana na iniwan mo. Isaalang-alang kung paano may lalapat ang iyong pag-aaral sa iyong napiling serbisyo, pagpapahusay ng iyong kakayahang gumawa ng isang positibong epekto. Marahil ang pag-aaral ng isang bagong kasanayan ay magpapahintulot sa iyo na magboluntaryo sa isang bagong kapasidad, o marahil ang pagpapalawak ng iyong kaalaman ay magbibigay daan sa iyo upang lapitan ang isang hamon na may higit na pananaw at pagiging epektibo. Ang hangarin ng kaalaman ay isang pamumuhunan sa iyong pamana, na nagpayaman hindi lamang ang iyong buhay kundi ang buhay ng mga hinawakan mo. Sa wakas, galugarin natin ang malalim na epekto ng malay na pagkonsumo at napapanatiling pamumuhay. Ang pamana na iniwan mo ay hindi lamang tinukoy ng mga engranding kilos, ito ay pinagtagpi sa tela ng iyong pang-araw-araw na mga pagpipilian. Isaalang-alang ang bakas ng kapaligiran na nilikha mo. Nakahanay ba ang iyong mga desisyon sa pagbili sa iyong mga halaga? Pinahahalagahan mo ba ang mga produktong ginawa sa etikal at pagpapanatili? Ang pagpili upang suportahan ang mga negosyong nakatuon sa patas na kasanayan sa paggawa at responsibilidad sa kapaligiran ay isang malakas na paraan upang mag-ambag sa isang mas mahusay na hinaharap. Mag-isip tungkol sa pagbabawas ng iyong carbon footprint marahil sa pamamagitan ng pagbibisikleta sa halip na pagmamaneho, pagpili ng pampublikong transportasyon, o kahit na paggawa ng mga maliliit na pagbabago tulad ng pagbabawas ng iyong pagkonsumo ng karne o pagyakap sa isang mas maraming dieta na nakabase sa halaman. Ang mga tila menor de edad na pagsasaayos ay maaaring kolektibong gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Isipin ang ripple na epekto ng iyong may malay tao na consumerism. Kapag pinili mong bumili mula sa merkado ng isang lokal na magsasaka sa halip na isang malaking kedena ng supermarket, direktang sinusuportahan mo ang iyong komunidad at pag-aalaga ng isang mas napapanatiling sistema ng pagkain. Kapag pinili mong ayusin ang isang item sa halip na palitan ito, binabawasan mo ang basura at nag-aambag sa isang pabilog na ekonomiya. Kapag pinili mong bawasan ang iyong pagkonsumo ng enerhiya, binabawasan mo ang pasanin sa kapaligiran at nag-aambag sa isang mas malinis, mas malusog na planeta para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga pagpipilian na ito, na tila maliit sa paghihiwalay, ay nagiging malakas na pahayag kapag dumami sa isang pamayanan at isang lipunan. Higit pa sa mga individual na aksyon, isaalang-alang ang pagtataguyod para sa sistematikong pagbabago. Sumulat sa iyong mga nahalal na opisyal, pagsuporta sa mga patakaran na nagtataguyod ng pagpapanatili ng kapaligiran at hustisya sa lipunan. Sumali o sumusuporta sa mga organisasyon na nagtatrabaho upang matugunan ang pagbabago ng klima, protektahan ang mga endangered species, o labanan para sa karapatang pantao. Mahalaga ang iyong boses, at ang iyong aktibong pakikilahok sa prosesong pampulitika ay maaaring makabuluhang maimpluwensyahan ang direksyon ng ating lipunan at ang pamana na iniwan natin para sa mga susunod na henerasyon. Makipag-ugnay sa magalang na pag-uusap sa iba na may hawak na iba't ibang mga pananaw, pag-aalaga ng pag-unawa at pakikipagtulungan upang lumikha ng isang mas napapanatiling at pantay na hinaharap. Tandaan, ang iyong pangako sa napapanatiling pamumuhay ay hindi lamang tungkol sa mga personal na pagpipilian, ito ay tungkol sa kolektibong pagkilos at nagtatrabaho patungo sa isang mas mahusay na mundo para sa lahat. Ang pangako na ito, na pinagtagpi sa tela ng iyong pang-araw-araw na buhay, ay bumubuo ng isang malakas at walang hanggang pamana na umaabot sa kabila ng iyong buhay, na humuhubog sa mundo ng iyong mga anak at apo ay magmamana. Pagnilayan kung paano nakahanay ang iyong pang-araw-araw na mga pagpipilian sa mga halagang nais mong ibigay sa mga susunod na henerasyon, na lumilikha ng isang pamana ng responsibilidad at pag-aalaga para sa planeta. Isaalang-alang ang pagsuporta sa mga inisyatibo na nakatuon sa reforestation, malinis na enerhiya, o responsableng pamamahala ng basura, pinalakas ang iyong epekto na higit pa sa iyong mga individual na aksyon. Isaalang-alang ang epekto ng iyong mga gawi sa pagkonsumo sa mga pandaigdigang kadena ng supply. Ang mga damit na isinusuot mo, ang pagkain na iyong kinakain, ang teknolohiyang ginagamit mo lahat ay may mga kwento sa likod nila,
na madalas na kinasasangkutan ng mga komplikadong network ng produksyon, transportasyon, at pamamahagi. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng mga pinagmulan ng iyong mga pagbili at pagpili ng mga tatak na nakatuon sa transparency at etikal na sourcing, maaari kang mag-ambag sa patas na sahod, mas ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho, at nabawasan ang pinsala sa kapaligiran. Maghanap ng mga sertipikasyon tulad ng Fair Trade, B Corp, o mga organikong label, na nagpapahiwatig ng isang pangako sa mas mataas na pamantayan. Ang pagsuporta sa mga negosyong ito ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa merkado, na hinihikayat ang mas maraming mga kumpanya na magpatibay ng etikal at napapanatiling kasanayan. Mag-isip na lampas sa agarang kasiyahan ng pagkuha ng mga bagong pag-aari. Yakapin ang isang maingat na diskarte sa pagkonsumo, pagtatanong sa iyong sarili kung talagang kailangan mo ng isang bagay bago bilhin ito. Isaalang-alang ang paghiram, pag-upa, o pagbili ng pangalawa hanggat maaari. Hindi lamang ito binabawasan ang iyong yapak sa kapaligiran ngunit nakakatulong din upang mapangalagaan ang isang mas pabilog na ekonomiya, kung saan ang mga mapagkukunan ay muling ginagamit at muling isinulat sa halip na itapon. Ang pag-aayos ng mga sirang item sa halip na palitan ang mga ito ay isa pang malakas na paraan upang mabawasan ang basura at mapalawak ang habang buhay ng iyong mga pag-aari. Ang pag-aaral ng mga pangunahing kasanayan sa pag-aayos ay maaaring hindi kapani-paniwalang nagbibigay lakas at mag-ambag sa isang mas napapanatiling pamumuhay. Pagnilayan ng iyong relasyon sa teknolohiya. Ang paggawa at pagtatapon ng mga elektronikong aparato ay may makabuluhang mga kahihinatnan sa kapaligiran at panlipunan. Pumili ng mga aparato na may mahabang lifespans at unahin ang pag-aayos ng mga ito kung posible. Isaalang-alang ang epekto ng kapaligiran ng mga serbisyo ng streaming at online shopping na pumipili para sa mas napapanatiling mga kahalili tuwing magagawa. Ang pagbabawas ng iyong pangkalahatang pagkonsumo ng teknolohiya ay maaaring mabawasan ang iyong epekto sa planeta. Bukod dito, isaalang-alang ang papel ng edukasyon at kamalayan sa pagtaguyod ng napapanatiling pamumuhay. Turuan ang iyong sarili at ang iba pa tungkol sa mga kahihinatnan sa kapaligiran at panlipunan ng ating mga gawi sa pagkonsumo. Ibahagi ang iyong kaalaman sa mga kaibigan, pamilya, at iyong komunidad, na nagbibigay inspirasyon sa kanila na gumawa ng mas napapanatiling mga pagpipilian. Suportahan ang mga inisyatibo na nagtataguyod ng edukasyon sa kapaligiran at kamalayan, na nagbibigay kapangyarihan sa mga susunod na henerasyon upang magkaroon ng kamalayan ng mga mamimili at responsableng kitiwala ng planeta. Makisali sa mga pag-uusap tungkol sa pagpapanatili, mapaghamong mga pagpapalagay at pagtaguyod ng dialogo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong kaalaman at karanasan, nag-aambag ka sa isang lumalagong kilusan patungo sa isang mas napapanatiling hinaharap. Ang mas maraming tao ay nauunawaan ang magkakaugnay na mga pagpipilian, mas malamang na gumawa sila ng mga responsableng desisyon. Ang kolektibong pagsisikap na ito ay mahalaga para sa paglikha ng pangmatagalang pagbabago. Tandaan, kahit na ang mga maliliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhang epekto. Isaalang-alang ang epekto ng iyong mga pagpipilian sa pagkain. Ang sistema ng pagkain ay isang pangunahing nag-aambag sa mga paglabas ng gas ng greenhouse, deforestation, at polusyon sa tubig. Ang pagpili para sa isang dieta na batay sa halaman, o hindi bababa sa pagbabawas ng iyong pagkonsumo ng karne, ay maaaring makabuluhang bawasan ang iyong bakas ng kapaligiran. Suportahan ang mga lokal na magsasaka at merkado ng mga magsasaka, binabawasan ang mga paglabas ng transportasyon na nauugnay sa pamamahagi ng pagkain. Pumili ng pana-panahong ani, pag-minimize ng enerhiya na kinakailangan para sa pag-iimbak at transportasyon. Palakihin ang iyong sariling pagkain, kahit na sa isang maliit na sukat, upang kumonekta ng mas direkta sa pagkain na iyong kinakain at pinahahalagahan ang mga mapagkukunan na kasangkot sa paggawa nito. Ang pagbabawas ng basura ng pagkain ay mahalaga din, maingat na planuhin ang iyong mga pagkain, mag-imbak ng maayos ang pagkain, at mag-compost ng mga scrap ng pagkain upang mabawasan ang basura ng landfill. Ang pag-aaral upang mapanatili ang pagkain sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng kanang o pagyeyelo ay maaaring mapalawak ang buhay ng istante at mabawasan ang basura. Mag-isip tungkol sa iyong mga pagpipilian sa transportasyon. Ang pagmamaneho ng kotse ay malaki ang naiambag sa polusyon ng hangin at paglabas ng greenhouse gas. Isaalang-alang ang paglalakad,
pagbibisikleta, o paggamit ng pampublikong transportasyon hanggat maaari. Kung kailangan mo ng kotse, pumili ng isang modelo na mahusay na gasolina o isaalang-alang ang isang decoryenteng o mestizo na sasakyan. Ang carpooling kasama ang mga kasamahan o kaibigan ay maaaring mabawasan ang bilang ng mga kotse sa kalsada at bawasan ang iyong pangkalahatang epekto. Suportahan ang mga patakaran at inisyatibo na nagtataguyod ng napapanatiling transportasyon, tulad ng pagpapalawak ng mga pampublikong sistema ng transit at pag-unlad ng infrastruktura ng pagbibisikleta. Suriin ang iyong pagkonsumo ng enerhiya sa bahay. Bawasan ang iyong paggamit ng enerhiya sa pamamagitan ng paglipat sa mga kasangkapan na mahusay sa enerhiya at light bombilya. I-insulate ng maayos ang iyong bahay upang mabawasan ang mga gastos sa pag-init at paglamig. Gumamit ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya tulad ng solar power tuwing magagawa. Mag-isip ng iyong mga gawi sa pagkonsumo ng enerhiya, patayin ang mga ilaw at kasangkapan kapag hindi ginagamit. Isaalang-alang ang epekto ng kapaligiran ng iyong mga sistema ng pag-init at paglamig, na pumipili para sa mas napapanatiling mga kahalili kung posible. Ang regular na pagpapanatili ng iyong mga kasangkapan ay maaari ring mapabuti ang kanilang kahusayan sa enerhiya at mapalawak ang kanilang habang buhay. Higit pa sa mga individual na aksyon, isaalang-alang ang kapangyarihan ng kolektibong pagkilos. Suportahan ang mga organisasyon na nagtatrabaho upang matugunan ang pagbabago ng klima at itaguyod ang mga napapanatiling kasanayan. Tagapagtaguyod para sa mga patakaran na naghihikayat sa napapanatiling pag-unlad at protektahan ang kapaligiran. Makilahok sa mga paglilinis ng komunidad at iba pang mga inisyatibo sa kapaligiran. Makisali sa aksyong pampulitika upang suportahan ang mga kandidato at patakaran na unahin ang proteksyon sa kapaligiran. Sumali o lumikha ng mga hardin ng komunidad upang maisulong ang lokal na paggawa ng pagkain at mabawasan ang pag-asa sa malakihang agrikultura. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, maaari tayong lumikha ng isang mas napapanatiling at hinaharap lamang para sa lahat. Alalahanin na ang kolektibong pagkilos ay nagpapalaki ng epekto ng mga individual na pagsisikap, na lumilikha ng isang malakas na puwersa para sa pagbabago. Ang mga hamon na kinakaharap natin ay napakalawak, ngunit sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos at individual na responsibilidad, maaari tayong lumikha ng isang mas napapanatiling mundo. Nangangailangan ito ng patuloy na pag-aaral, pagbagay at isang pangako sa patuloy na pagpapabuti. Isaalang-alang ang pangmatagalang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian, at magsisikap na gumawa ng mga pagpapasya na makikinabang sa kasalukuyan at sa hinaharap na mga henerasyon. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan, at nangangailangan ng patuloy na pagmuni-muni at pagpipino ng aming mga aksyon. Mas malalim tayo sa konsepto ng maalalahanin na pagkonsumo. Higit pa sa pagbabawas lamang ng basura, isaalang-alang ang buong life cycle ng mga produktong binili mo. Saan sila ginawa? Anong mga materyales ang ginamit? Ano ang mga etikal na implikasyon ng kanilang paggawa? Ang pagsuporta sa mga negosyo na unahin ang napapanatiling at etikal na kasanayan ay mahalaga. Maghanap ng mga sertipikasyon tulad ng Fair Trade, na matiyak ang patas na sahod at ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga producer. Isaalang-alang ang pagbili ng mga item sa pangalawa hanggat maaari, pagbabawas ng demand para sa mga bagong produkto at pagpapalawak ng habang buhay ng mga umiiral na kalakal. Maaari itong maging kasing simple ng pamimili sa mga tindahan ng thrift o mga online marketplaces para sa damit, kasangkapan, at elektronika. Ang pag-aayos ng mga sirang item sa halip na agad na palitan ng mga ito ay makabuluhang binabawasan din ang pagkonsumo at basura. Alamin ang mga pangunahing kasanayan sa pag-aayos, o maghanap ng mga lokal na serbisyo sa pag-aayos. Hindi lamang ito nakakatipid ng pera ngunit binabawasan din ang epekto sa kapaligiran na nauugnay sa paggawa ng mga bagong produkto. Mag-isip ng kritikal tungkol sa iyong mga pagpipilian sa damit. Ang industriya ng fashion ay isang pangunahing nag-aambag sa polusyon at pagkasira ng kapaligiran. Ang mabilis na fashion, na may diin sa murang, disposable na damit, ay partikular na may problema. Mag-opt para sa matibay, dekalidad na damit na gawa sa mga napapanatiling materyales tulad ng mga organikong cotton o mga recycled na tela. Suportahan ang mga tatak na nakatuon sa mga kasanayan sa etikal na paggawa at responsibilidad sa kapaligiran.
Isaalang-alang ang pagbili ng mas kaunting damit sa pangkalahatan, na nakatuon sa pagbuo ng isang wardrobe ng kapsula ng maraming nalalaman piraso na maaaring ihalo at may tugma. Ang pagpapalit ng mga damit sa mga kaibigan o pakikilahok sa mga swap ng damit ay mahusay na mga paraan upang may refresh ang iyong aparador nang walang pagtaas ng pagkonsumo. Ang aming pagkonsumo ng tubig ay isa pang lugar na hinihingi ng pansin. Mag-iingat ng tubig sa bahay sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maiikling shower, pag-aayos ng mga leaky faucets kaagad, at pag-install ng mga mababang daloy na shower heads at banyo. Mag-isip ng iyong panlabas na paggamit ng tubig, pagpili para sa tagtuyot mapagparaya na landscaping at paggamit ng mga sistema ng patubig na mahusay sa tubig. Suportahan ang mga patakaran na nagtataguyod ng pag-iingat ng tubig at protektahan ang mga mapagkukunan ng tubig. Turuan ang iyong sarili tungkol sa bakas ng tubig ng mga produktong kinokonsumo mo, mula sa pagkain na kinakain mo hanggang sa mga damit na iyong isinusuot, at gumawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian upang mabawasan ang iyong pangkalahatang paggamit ng tubig. Isaalang-alang ang pagkolekta ng tubig ulan para sa paghahardin o iba pang mga di-potensyal na gamit, pagbabawas ng pag-asa sa mga supply ng tubig sa munisipyo. Ang epekto ng aming mga pagpipilian ay umaabot ng higit pa sa aming agarang paligid. Isaalang-alang ang mga kahihinatnan sa kapaligiran at panlipunan ng iyong mga desisyon sa pagbili sa isang pandaigdigang sukat. Suportahan ang mga negosyo na unahin ang pagpapanatili sa buong kanilang mga kadena ng supply, mula sa hilaw na material na sourcing hanggang sa pagtatapon ng produkto. Magsaliksik sa kapaligiran at panlipunang epekto ng iba't ibang mga produkto at piliin ang mga may hindi bababa sa negatibong mga kahihinatnan. Alalahanin na kahit na ang mga maliliit na pagbabago sa aming mga pattern ng pagkonsumo ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhang pinagsama-samang epekto. Sa pamamagitan ng paggawa ng malay-tao na mga pagpipilian at pag-ampon ng mga napapanatiling kasanayan, maaari tayong mag-ambag sa isang malusog na planeta at isang mas pantay na hinaharap para sa lahat. Ito ay nagsasangkot ng patuloy na pag-aaral, pag-adapt sa mga bagong impormasyon, at manatiling kaalaman tungkol sa umuusbong na mga napapanatiling kasanayan. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pagpipino at isang pangako sa paggawa ng isang positibong epekto, gayunpaman maliit na maaaring tila una. Malalim na mas malalim sa lupain ng napapanatiling transportasyon. Ang aming pag-asa sa mga pribadong sasakyan ay nag-aambag ng malaki sa polusyon sa hangin, paglabas ng greenhouse gas, at kasakay pa ng trapiko. Isaalang-alang ang mga kahalili tulad ng pagbibisikleta, paglalakad, o paggamit ng pampublikong transportasyon tuwing magagawa. Kung kailangan mo ng kotse, pumili ng mga modelo na mahusay sa gasolina, mga hybrid, o mga dekoryenteng sasakyan. Ang carpooling kasama ang mga kasamahan o kaibigan ay binabawasan ang bilang ng mga kotse sa kalsada at pinapababa ang iyong individual na bakas ng carbon. Suportahan ang mga patakaran na nagtataguyod ng infrastruktura ng pagbibisikleta, palawakin ang mga pampublikong network ng transportasyon, at hinihikayat ang pag-ampon ng mga napapanatiling pagpipilian sa transportasyon. Mag-isip tungkol sa distansya na iyong paglalakbay. Maaari ka bang magtrabaho mula sa bahay ng mas madalas? Maaari bang pagsamahin ang mga pagkakamali upang mabawasan ang bilang ng mga biyahe? Ang mga pagpipilian sa pagkain ay isa pang malakas na pingga para sa positibong pagbabago. Ang sistemang pang-industriya na pagkain ay isang pangunahing driver ng deforestation, polusyon ng tubig, at paglabas ng greenhouse gas. Unahin ang lokal na source, panahong ani, binabawasan ang distansya ng transportasyon at pagsuporta sa mga lokal na magsasaka. Bawasan ang iyong pagkonsumo ng karne, lalo na ang pulang karne, dahil ang pagsasaka ng hayop ay may malaking epekto sa kapaligiran. Galugarin ang mga alternatibong batay sa halaman at isama ang higit pang mga prutas, gulay, at legum sa iyong dieta. Paliitin ang basura ng pagkain sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga pagkain, pag-iimbak ng maayos ang pagkain, at pag-compost ng mga scrap ng pagkain. Suportahan ang napapanatiling mga kasanayan sa agrikultura tulad ng organikong pagsasaka at pagbabagong buhay na agrikultura, na pinahahalagahan ang kalusugan ng lupa at biodiversity. Alamin na mapanatili ang pagkain sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng kanang o pagyeyelo upang mabawasan ang basura at mapalawak ang buhay ng istante ng iyong ani.
Ang pag-compost ay hindi lamang binabawasan ang basura ng landfill ngunit lumilikha din ng lupa na mayaman sa nutrisyon para sa iyong hardin. Ang pagkonsumo ng enerhiya sa aming mga tahanan ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ating yapak sa kapaligiran. Lumipat sa mga kasangkapan sa enerhiya na mahusay at magaan na bombilya, at isaalang-alang ang pag-install ng mga solar panel upang makabuo ng nababagong enerhiya. Pagbutihin ang pagkakabukod ng iyong bahay upang mabawasan ang mga gastos sa pag-init at paglamig at pagkonsumo ng enerhiya. Mag-isip ng iyong paggamit ng enerhiya sa buong araw, patayin ang mga ilaw at kasangkapan kapag hindi ginagamit. Unplug electronics kapag hindi singilin upang maiwasan ang phantom energy drain. Suportahan ang mga nababago na inisyatibo ng enerhiya at mga patakaran na nagtataguyod ng kahusayan ng enerhiya at bawasan ang pag-asa sa mga fossil fuels. Regular na mapanatili ang iyong mga sistema ng pag-init at paglamig upang matiyak ang pinakamainam na kahusayan. Isaalang-alang ang pagbili ng mga bintana na mahusay sa enerhiya at mga pintuan upang mabawasan ang pagkawala ng init at pakinabang. Ang mga maliliit na pagbabago tulad ng pag-aayos ng iyong thermostat ng ilang mga degree ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Alalahanin na kahit na tila hindi gaanong kahalagahan, kapag dumami sa isang populasyon, lumikha ng isang malaking epekto ng kolektibong epekto. Sa huli, ang paglaban sa pagbabago ng klima ay nangangailangan ng isang kolektibong pagsisikap, isang malay-tao na paglilipat sa aming mga individual at sosyal na pag-uugali. Sa pamamagitan ng pag-ampon ng mga napapanatiling kasanayan sa transportasyon, pagkonsumo ng pagkain, at paggamit ng enerhiya, maaari nating mabawasan ang aming bakas ng carbon at mag-ambag sa isang malusog na planeta. Ang mga pagbabagong ito, habang tila maliit ng paisa-isa, kolektibong lumikha ng isang malakas na alon ng positibong pagbabago, tinitiyak ang isang mas napapanatiling hinaharap para sa mga darating na henerasyon.